Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na pinatakas na. Nako, naglolokohan na lang tayo. Nasaan na sila? Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako po. Ito pong si Representative Kiko Barsaga, eto, may bagong pakayag, statement mga kababayan. Sabi niya po dito, hindi mahuhuli ng DOJ si Saldico dahil si Boying Rimulya ang head nila. Baka tulungan pa nga nilang tumakas si Romualdez, aray ko po. Ano sa palagay niyo mga kababayan, makakatakas ba? Mukhang naging tahimik na rin ngayon si Romualdez mga kababayan. May point din naman si Representative Kiko Barsaga, no? Kung nagawa nga nila kay President Bongbong kay former President Duterte yung kanilang ginawa, di ba? Kaya there is no impossible, no? Kapag ginusto nila, talagang kaya po nila yan, no? Sabi po dito tumpak totoo. Itong sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga dahil mga tuta naman sila siguro ni speaker. Nako po, grabe ka Col, dili ka angayan diha. Sabi niya hindi daw karapat dapat si OG Boying Rimulya sa posisyon niya, no? Dahil wala kang prinsipyo. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Posible ba yun? Posible bang makatakas si Romualdez sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr.? Anyway, nakaya nga nila na patakasin si Saldico, di ba? Si Romualdez pa kaya? Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Mula po sa Luzon News Media, sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., bilang Pangulo, pinapangako ko na ako ay magsisikap upang ang bawat pamilya, ang bawat Pilipino ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Nako po. Hindi kaya mali yata yung statement nyo, Mr. President. Dapat ang sinasabi nyo po dito, bilang isang Pangulo, pinapangako ko na lulubog ang Pilipinas sa utang. Punong-puno ng utang ang Pilipinas. Wala naman tayong nakikitang magagandang proyekto. Bagkus ang nakikita natin, di ba? Yung inuutang ng administrasyong ito ay napupunta lang sa pangungurakot ng mga politiko. Kanino mo isisisi yan? Di ba? Kanino mo isisisi ang pangungurakot ng mga politiko? Alangan naman sa, di ba? Siyempre, kayo po ang presidente. Kung kaya nyong pigilan yan, kayang pigilan yan. Pero kung gusto nyo yan, gusto nyo yan. Sa palagay ko, gusto ng presidente yung ganito. Kaliwat ka ng korupsyon. Bakit? Wala naman po silang ginawa Sa 3 taon nila, wala naman po silang ginawa. Kundi hindi ko alam ano bang ginawa ng presidente natin. Diba? Pero wala pong kaya nga tinanggal nila binuwag nila agad yung PACC, di ba? Yung Presidential Anti-Corruption Commission. Anyway, ano po? Kaya po ba magpapabudol na naman ba kayo sa sinasabi ni President Bongbong Marcos ngayon, no? Ay nako, ang hirap ng paniwalaan nito. Ito pa. Sabi naman po ni Jose Claire Castro, hindi maglalakas ng loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya mayroon siyang maling ginawa. Mukhang walang tamang ginawa I think puro mali po yung ginawa. Ikaw naman Jose Castro, di ba? Ikaw ba naman nagbubulag-bulagan pa sa bagay? That is your job. We understand. Yung stand ni Castro kasi
Posibleng isang maling salita niya lang dyan, wala na siya dyan sa kanyang posisyon, di ba? Bilang undersecretary ng Presidential Communication Office. Okay? Kaya pagbigyan na lang po natin si Castro, pero wag po kayong maniniwala na ibig sabihin ba walang alam na naman ng presidente dito, di ba? Kasi hindi daw maglalakas ng loob na paimbestigahan ang flood control anomalies kung alam niya na may mali siyang ginawa. Mali nga yung ginawa. Kahit hindi siya ang eto Castro if you understand the so-called command responsibility, no? Kahit hindi siya ang gumawa kasi siya po ang commander-in-chief. Siya po ang namamalakad ng ating pamahalaan. Siya po ang itinuturing nating pinuno ng bansa. Ano man po ang mangyari dyan, siya po ang may responsibilidad. Gaya po ng inakusan ninyo kay former President Duterte. Hindi naman si former President Duterte. Di ba? Ang gumawa ng masama. But because of the so-called command responsibility, nandun ngayon sa dahig yung matanda. Ganon din. Dito sa presidente natin ngayon. Kahit hindi sabihin, sa balagay hindi rin natin masasabing hindi siya No? Wala siyang kinalaman I think may kinalaman pa rin po. No? For the argument lang na wala hindi talaga. Pero siya pa rin ang presidente. Kailangan niya pa rin managot sa mga Pilipino. Kasi siya po ang presidente natin. Anyway, eto pa mga kababayan, last po natin pag-usapan bago po natin i-play yung video. Nako, ito pong anak ni President Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos. Eto mga kababayan, sabi po ni Sandro Marcos kay Attorney Rowena Guanzon, mas mabuti sigurong basahin niya muna ang konstitusyon bago siya magsalita. Aba, pinagsabihan po si Attorney Rowena Guanzon na basahin muna ang konstitusyon. Eto, bumuelta naman po si Attorney Rowena Guanzon at sinabi niya naman Hoy, Kung Sandro, wag mo akong hamunin sa konstitusyon, baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon, anak. Mapapahiya ka sa akin, dumidi ka muna. Nako po. Hinamon mo yung gurang na sa kababasa ng konstitusyon, di ba? Diyan na yan tumanda sa sinasabi mong konstitusyon sa Attorney Rowena Guanzon, tapos hahamunin mo pa. Or pagsasalitaan mo pa nga, basahin muna yung konstitusyon. Ay, ray ko po. Nagmamagaling. Nagmamagaling po itong si Sandro Marcos. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Tila naging mainit ang naging sagutan ni Senador Rodante Marcoleta at Senator Ping Lacson sa nangyaring pagdinig ng Senado patungkol sa malawakang anomalya sa flood control project sa buong bansa. Tila pilit kasi anyang inililihis ni Ping Lacson at Tito Soto ang investigasyon para lamang maprotektahan nakikita naman natin ang mastermind ng korupsyon na si dating House Speaker Martin Romualdez at kongresistang si Saldico. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Sa nangyaring pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay tila mapapansing wala sa listahan ang kumpanya ng kongresistang si Saldico na Sunwest Incorporated, isa sa mga kumpanyang nakakuha ng may pinakamalaking budget para sa flood control projects. Kaya tanong ngayon ng marami nating mga kababayan, ano kaya ang kinakatakot ni Ping Lacson at Tito Soto sa dating House Speaker na si Martin Romualdez at kongresistang si Saldico, dahil halatang
pinagtatakpa lamang umano nila ang mga ito, gayong ang dalawang ito ang itinuturo ng halos lahat ng mga kontraktor sa flood control na mastermind sa malawakang anomalya sa bilyong-bilyong flood control projects na naging dahilan ng lalong pagkalugmok ng maraming Pilipino. At narito, panoorin pa natin ang buong video. So ito mga kabayan, pakinggan po natin to. To the list of invited guests, Mr. Chair. In the last hearing, I intimated my desire to invite also SunWest, considering that it is the company founded by Congressman Saldico, where his name was also very much floated in this hearing. First, it was mentioned in the sworn statement of the Discayas. It was mentioned by Representative Toby Tiangco, and very lately, he was also mentioned by Engineer Alcantara. I intimated that desire in the last hearing, Mr. Chair. And also, I also asked whether Mr. Chavit Singson will be advised during this very hearing, Mr. Chair. I remember Vice Chair Erwin Tulpo confirmed us and said that he will advise you of this request, Mr. Chair. These are all requested. These are all captured in on page 207 of our transcript, Mr. Chair. So I wonder if the committee had made the invitations properly, Mr. Chair. Thank you. Unfortunately, I wasn't informed, Your Honor, but next hearing, we will invite them, definitely. So, thank you. Likewise, Mr. Chair. Yeah. Yes. Also, administrative, also, if we can invite again Regional Director Palacan, kasi medyo malaki po yung napunta sa Mindoro. If hindi pa siya sumaharap, Panay Bulacan po kasi, malaki-laki rin po yung nailagay doon. I think a total of 40 billion. And also, si Congressman Toby Tiangco, I think his revelations during the first hearing were very revealing. If he can be invited, nahiya po siya pumunta. Sabi niya kasi he was not invited. Baka sabihin, epal siya. But I think he can help. Yes, we will also invite him or ilan ba? Only one? Yan si Toby Tiangco and Panakan and siguro yung mga taga Mindoro. We'll invite them in the next Thank you, hearing. Mr. Chair. Mr. Chair? Yes, Senator De La Rosa. So, hindi pala ito ang last hearing natin. Meron pa tayong kasunod na hearing. Definitely. Thank you, sir. Thank you. And So- Mr. Chair, lastly, may I confirm if the chairman made an announcement that Mr. Saldico will not be invited? Yes, as you know, you have been a congressman for many years. There's what we call interparliamentary courtesy. We do not invite or summon members of Congress in the same manner that they don't invite senators to their hearings. It is up to the congressmen or senators concerned to appear before their inquiries in aid of legislation. That is a tradition. Yes, Mr. And Chair. that tradition is not accorded to individual members. So yan mga kababayan, tradition daw yung interparliamentary courtesy. Pero, di ba, mas mataas naman ang Vice President kaysa po sa Senador. Di ba? Pero bakit noon, pinipilit po nilang umattend si Vice President Sara Duterte sa kanilang mga hearing dyan sa House of Representatives. Tapos ngayon po, sila na po ang ipapatawag dito naman po sa investigasyon ng Senado, no? Aba, mayroon agad interparliamentary courtesy. Nako po. Of Congress of either house. It is accorded to the institution. Yes. Is that, yeah. You Yeah, will, but if he is expelled, then we'll invite him. He's no longer a member of Congress. Representative Chanco was not expelled, Mr. Chair, but Yes, but when he was invited, he is voluntarily appearing before the committee. yes, but there was an invitation. No, we did not extend an invitation to. I was the one who invited him. Well, I was the chairman. You can speak for yourself. Yes, that's why. He can be invited. There is no violation of interparliamentary. Habang nagtitingin siya, Mr. Chair, punta ko sa DBM, Mr. DBM, puntaan natin yung unprogram na yun. Bakit nagpapasubmit kayo sa DPWH ng program? Ba't napupunta? Para saan yun? Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for chargeable against the unprogrammed appropriation. Sino nagsasubmit? Ang agency, actually sir, the agency ang nagre-request Sino po. nga ang agency? In this case, for flood control projects, then of course the DPWH. Kaya nga, pero hindi naman, wala naman sa budget nila yun, sa DPWH eh. Kayo naman ang nagmamanage nun eh, di ba? Yes. Oh, Sir, a special ballot request, of course, is being submitted by DPWH, who is signed by, of course, the Secretary
of the DPWH. We have that request, Mr. Chair. Yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto nating korekin eh. Hindi naman mag-a-appear sa budget nila. Bakit sila nagsasubmit sa inyo? Ba't kayo naman tinatanggap nyo? The nature, Pwede naman kasing wala na yung program eh. Ang ibig ko sabihin eh. the nature po kasi ng program fund po is during the submission doon sa sa NEP, wala pa po talagang list of projects. We being the NEP, rather than program appropriations. Yeah, nga, Alam po program. namin yun, do not preach the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. 1 trillion ang taba. Tabad. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogram. Di ba? So ang tinatanong, pwede namang walang unprogram, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yon, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung cholesterol, di ba? Sir? Yes, Mr. Chair. Oh. We leave that to the, of course, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the... Hindi nga, of course, the NEP pabayaan is mo na being yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa iyo, hindi man kailangan, kasi ang DPWH kasi, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailatag, bigyan natin ng, kailangan may allocable. Nakisama ulit tayo. Oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Bakit itong lumobong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents po nag-aaway-away dito, alam nila lahat nila na ito ay excess. Ito ngayon ang kanilang talagang nilulusob. Ito yung pinapark. Ito yung sinasagasa na sinasabi nila. Mr. Chair, iba po kasi naman yung nasa NEP na programs kaysa sa program. So iba po yung proseso, what is being proposed by the DPWH, that is with the listing at saka mayroon na nasa DEP. The program, Mr. Chair, is wala pa talagang listing yun because as the nature of its fund, it's a standby fund. So wala pa po talagang listahan po. Ang kaso nga, yung mga proponents, ito ang tinatarget. Di ba? Okay. So in that case, Mr. Chair, it's not with us, the DBM, because it emanates from the Congress po kung ano yung nilalagay po doon sa nililipat nila sa... Yun nga yung hinahanap natin, yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce, si Saldico, sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ng mga pangalan, 17 congressmen. Nabanggit din si Saldico doon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Sa isang araw, pumunta rito si Representative Toby Chanco, isinigaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nag-produce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. 2 probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo, Sims ka ba? Merong Diskaya, meron kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Yan ang gusto kong bigyan ng diin dito. Wala na yata si Mr. Chair. Sino po ba? Ikaw bang... Ano ba? Yes. Mr. Chair, tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating... We will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa makatwid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson. Mr. Chair. We will advise Senator Marcoleta, the chairman. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.